Hi everyone! For today's video, let me share to you our DIY experience of France in terms of our transportation. But before that, share ko muna na galing kami sa Switzerland and pumunta kaming France by train. Madaming available trains to and from Switzerland and France. Pero ang nabook namin na pinakamura ay with 3 transfers ng train. Merong direct na train from Switzerland to France at mura lang din siya kung mag-book kayo in advance, like months before pa. Kasi kami, 3 weeks before na kami nakapag-book at naubos na yung direct trains. Pero nag-check na kami noon months before pa. Kala namin same pa din at matagal pa maubos, pero mabilis lang ma-fully book. So, yung mga natira na lang ay yung puro na mga with transfers at ang mahal pa. So, ito yung nabook namin. 3 transfers yan. Again, from Switzerland pa ito. Connected kasi ito sa experience namin sa metro station ng France. So, makikita dito yung time difference kada transfer. Di pwedeng malate sa oras ng alis kasi di talaga antayin, iiwan ka talaga. Yung unang transfer, almost 30 minutes yung gap. So, di kami nahirapan dito. Pero yung pangatlong train, makikita nyo, 10 minutes lang yung gap. From 5:09 PM dadating sa Strasbourg and from Strasbourg to Paris Gare de l'Est, 5:19 ang alis. Dito sa Switzerland na train, di kami nahirapan kasi merong app. Tulad nito, SBB app to, around Switzerland lang. So, makikita dito yung train at yung oras at yung platform. Platform is yung parang gate kung saan ka pupunta at mag-antay kasi madaming platform. Iba-iba sila. So, from Zurich, platform 7 kami nagpunta. Madali lang to kasi ito yung base namin. Ang baba namin sa Basel is platform 5. Tapos yung next train ay sa platform 31. Though medyo malayo ang nilakad namin dito, pero kasi meron kami almost 30 minutes kaya nakaya. Kahit hinanap pa namin yung platform 31, so mabilis lang din. Pero pabilisan lang talaga to. Ang dami naming bagahe, tag 2 luggages pa kami kada isa at buntis pa ako ha. So buti isang floor lang din to. So hindi na kami bumaba o umakyat ng hagdan or nag-elevator or escalator. Ito lang yung screenshot namin kasi yung sa last train to Paris na hindi mo na malocate dito. Ang prob, hindi namin alam kung anong platform yung isang train. Wala kasing app para doon at 10 minutes lang ang gap. So dumating pa yung train ng 5:14 PM kaya 5 minutes na lang talaga ang pagganap. Muntik na kaming maiwan talaga. Pagdating namin sa Strasbourg, for the takbo kami with all the baggages at mabilis ang tanong sa ang platform. Ang layo din kasi pinababa pa kami at ikot-ikot pa. So, walang elevator or escalator kaya for the buhat ng tagdadalawang malalaking luggages. Dahil sa adrenaline rush na buhat namin kahit sobrang bigat, sobrang kaba namin dito. Nung pumasok na kami sa train, nalocate na namin, mali yung pinto na pinasukan namin. Kasi may seat number na yung last train. Unlike yung 2 trains na nasakyan namin, kahit saan ka uupo, okay lang. So, may seat number at may nakalagay kung saang connection. At hindi pwedeng lakarin sa loob. Kailangan mong lumabas para pumunta sa tamang pinto. At culture shock kami kasi isang tanong, isang sagot yung mga nag-assist. Tapos ituturo lang sa'yo, di mo alam kung tama na yung napuntahan or hindi, at hindi pwedeng mag-follow up questions, nagagalit sila. Pagpasok namin sa tamang door, umalis na din. Actually, meron kaming plan B in case maiwan. Chinek na namin yung next train. Meron pa naman at hindi pa fully booked at hindi pa last trip. So, in case maiwan, may backup plan. Pero, ang price ay nasa around 10k din. So, by the way, yung ticket pala namin ng train ay nasa around 12k. Yung 3 transfers na yun. So, if you have plans na mag-train from other countries sa Europe, piliin nyo yung direct at mag-book kayo early para mas mura. At meron pa talaga kasi sobrang hassle yung transfer. Lalo kung may mga bagahe ka at walang elevator, escalator, madalas nakakalito at yung mga platforms ng ibang stations. So, ito yung sa Zurich. Unang train pa lang to. Itong sa right side naman, ito na yung last train pa Paris na.
Fully book ito kaya 4 kami nakaupo dyan. So, nag-aaral yung student. So, total hours ng biyahe era nasa mga 5 hours. Kung direct train lang, meron sanang 4 hours lang. On time naman din dumating yung train sa Paris, mga around 7 p.m. Gabi na at nakakapagod na. Pagdating namin sa Gare de l'Est station, culture shock kami sa mga tao. Tapos yung metro station nila, ang dumi, ang baho. Mas malinis pa yung MRT, LRT dito sa Manila. Ang daming vandalism sa mga stations and all. Sa Gare de l'Est station, malaki yung station na to kasi may mga connecting lines. Ang daming mga stores. Kaya nahirapan din kami. Buti na lang, meron akong pinsan na to the rescue na matagal na sa Paris nagtatrabaho. Kasi kung wala siya, ewan ko na lang saan kami pupulutin sa station pa lang. Kasi di naman alam paano makalabas. Kung anong susunod na sasakyan. Siya, kahit ang tagal na niya dito at araw-araw siya nagtitrain, medyo nakakonfuse pa rin siya paminsan-minsan. Lalo kung hindi naman siya talaga doon nasakay at nadaan. At sobrang hassle namin bago nakadating sa hotel sa Paris kasi sobrang daming dalang luggages tapos walang escalator, walang elevator. Puro sira at grabe yung lakaran at akyatan. Hindi lang isa kundi madami talaga kaya grabing pagod. So, I suggest mag-Uber na lang kayo pag may bagahe. Huwag mag-train. Tulad ditong nasa right, isa lang to sa mga inakyat, binaba namin. Tapos ang dami pang tao kasi mga around 7:30 p.m. uwian at siksikan talaga. Tapos gabi na at worried kami kasi sa mga pickpockets. Diba? So sa left side, bihira lang may ganito. Depende lang sa station. I think sa Opera Station ito, may ganito pero dun sa ibang station, grabe sobrang worst. Sira yung elevator, escalator, or yung iba wala for the hagdan talaga. So sabi nila, ang pinakamura sa Paris na transportation ay metro station. True naman kasi nag-check din kami yung mga hop-on, hop-off bus sa mga destinations or yung Uber or yung rent-a-car. Medyo may kamahalan talaga at traffic pa. Dito sa metro, dire-diretso, mabilis. Sabi nila, familiarize lang daw ito. Makikita ito sa mga station, nasa Google din ito. Kung gusto niyo i-familiarize. Pero, paano mo familiarize yan, diba? So, parang hirap-hirap. So, dito, merong station na merong teller. Merong station na ganito lang, parang ATM. Dito kami bumili ng ticket kasi walang teller sa Metro 8 station na ito. Nagpatulong na lang kami sa pumila din. Helpful naman din sila. Bumili kami ng per day na Only Pass. Bali, yung 1 day ay 14 euros. Pero, zone 1 and 4 na ito. Ibig sabihin, kung ang sasakyan nyo lang ay around Paris lang talaga, zone 1 lang yun. Mura lang yun, mga 8.5 euros. Pero dahil yung nabook naming Airbnb ay nasa zone 4, kaya 14 euros. Kasama na ito yung bus at trains. Isa lang yung ticket at only per day na. So, hindi kami nag-take advantage ng may 3 or 4 days kasi magkaiba yung weekend eh. Parang sabi nung tumulong, hindi pwedeng kumuha like Thursday tapos yung hanggang Sunday. Parang hindi pwede, kaya per day na lang kami. So, merong part dito na pwede magtanong, magsasalita ka lang. Kaso sabi, no English. Kaya hindi din namin nahinga ng tulong. Itong sa left side, ito yung rechargeable. Kasi yung iba, monthly yung ticket nila. Meron silang card. Tapos niloload lang nila. So, sa pinsan ko, sabi niya, mga nasa 80 to 90 euros yung load niya per month. Pero around Paris lang yon. Nagstay kami sa Paris ng 1 night. Kaya may isang araw na bumili kami ng metro ticket at 8 euros lang kasi around Paris lang kami for the day. Pati yung pinanggalingan. Pero nung next day, outside Paris na kami nagstay. Kaya yung sa train tickets ay 14 euros na. Ito yung itsura ng ticket. Maliit lang siya. Dapat itago kasi pag nawala, bibili ka na naman. Pwede ito sa bus at train. At first, medyo kapa-kapa. Pero makikita mo naman yung directions. Mandali na lang at makikita nyo sa ticket na may zone 1 and zone 4. Tulad nito, alam mo kung saan ka pupunta kasi meron nakalagay na arrow. Depende sa station na pupuntahan mo. So, ang gamit lang namin na app, ang dami kong download na ibang app sa Paris. Pero, hindi nagamit kasi okay naman yung Google Maps. Like, pagpunta ka sa isang spots, madaming option na ibibigay si Google. For example, Metro Station 8, tapos Bus 95, mga ganon. Tapos meron namang ibang station ka bababa, tapos another train ulit. Depende sa'yo kung anong pipiliin mo. Pinipili namin yung hindi masyadong malayo yung lakaran at mas prefer namin yung train to train lang. Masaya naman sana mag-bus. Parang mabilis mo makikita yung pupuntahan mo kaysa sa train. Kaso lang, ang problem sa bus, lalo pag hapon ka na, mga around 5 p.m. onwards, na kung oras na nila gumarahe,
magsastop yan sila kung saan sila magsastop. So, nakailang beses din kami nagkaganon. Ang hassle kasi mag-research naman kami ng ibang way sa Google kasi nasa ibang lugar kami binaba. So, kahit puno pa yung bus, baba talaga kayo pag-out na yung driver. Ito pa yung ayaw ko sa bus. Kasi hahanapin mo yung bus stop. Mahirap i-locate sa Google Maps kung saan ang bus stop. At hindi lahat ng merong bus stop ay hihinto ang bus. Depende sa bus number. Tulad dito sa picture, ang hihinto lang dyan ay bus 82, 86 at 92. So kung ibang bus yung hinahanap mo, hanapin mo yung bus stop. Meron din palang makikita kung ilang minutes na lang antay no dadating na yung bus. Pero hindi applicable sa traffic sa peak hours kasi matagal talaga. Ang advantage lang talaga ng bus ay kung mag-bus ka sa pupuntahan mo, madali mo na lang makikita. Like pagbaba mo sa bus, ito na yung destination, ito na yung lugar. Makikita mo pa yung mga view ng lugar. Unlike sa metro station naman na puro pader makikita mo kasi nasa underground at kailangan mong hanapin yung labasan. Para makalabas ka, lalo na sa mga malalaking station tulad ng Gare de Les, Gare de Lyon, yung Opera at yung iba pang station na madaming connecting trains. Kaya focus lang talaga palagi sa dadaanan mo at sa Google Maps. Kahit kasi may mga arrow, ang mahirap yung exit. Kasi walang arrow pa exit. Tapos bihira lang yung may mga guard sa station. Pero sa mga walang connecting trains, madali lang makalabas. Though madali lang hanapin yung metro stations, unlike sa bus. Kasi pag may makita kang M o metro, at may hagdan pababa, yun na yun. Lusot-lusot na lang. Unlike talaga sa bus na hanapin mo yung bus stop ng specific bus number. Medyo hassle sa part na yun. Though paggagala naman na, wala ng bagahe, kahit akyat baba ng hagdan, carry na. Pero pag merong bagahe tapos mag-train kayo or bus, sobrang hassle. Need talaga mag-Uber, wag nyo nang i-try. Pagpasok mo sa train, makikita mo yung mga stations. Metro 8 yung nasa left side. Ito yung pinakamahabang metro line. Tapos sa right side naman, Metro Line 1. Makikita mo sa stations kung ano yung mga connecting trains. So, let's say, sabi sa Google Maps, after Line 8, next train mo ay Line 3. Either baba ka sa Republic or sa Opera. Kasi merong Line 3 na connecting doon. Makikita mo, yun din ibibigay na options ni Google Maps. Meron naman iba na baba ka lang sa bus stop, for example, tapos sakay ka na ng specific bus number para makapunta ka sa destination mo. So, maraming way. Depende sa pipiliin mo. So, mas maigi yung only pass for the day kaysa single ticket kasi minsan di mo maiwasan na mali yung nasakyan mo. So, it's either babalik ka na naman or mag-iiba ng route. Pero di worry yun kasi only naman yung ticket. Makikita niyo yung mga vandalism sa train. Madumi din. Kahit ilang araw lang kami, medyo na-familiarize namin yung train because of Google Maps. At yung pagpasok mo sa train, meron ngang metro line, yung or connecting train. So, madali na lang malaman ang mga susunod mong sasakyan. Lalo kung around Paris lang talaga pupuntahan mo. Tulad nung nag-Eiffel Tower kami, madaming options ng pag-uwi kasi may bus naman at yung metro. Hanapin mo lang talaga yung pinakamalapit sa location mo, tapos dun ka sumakay. Ito usually yung mga daanan. Merong stations na malinis tingnan, meron ding stations na madumi talaga, especially dun sa Paris ng mga stations. Tapos merong information traffic dito sa right side, pero hindi sa lahat ng stations to. Metro 8 ko lang to nakita. Ito yung mga apps ko na gagamitin sana dito sa left side, pero Google Maps lang talaga ang ginamit namin. Okay naman. Hindi talaga namin to nagamit. Hindi ko nga to na-open pagdating. Kaya for the delete pag-uwi. Walang internet sa public places. Kaya bumili kami ng data, yung eSIM. Share ko na din yung eSIM na binili namin. So, eSIM lang to. Tapos, inactivate namin sa isang phone. Meron lang din compatible phones na pwede yung eSIM. Check nyo muna kung compatible yung phones. Pero usually, mga high-end iPhones, gagana to. Tapos, 3 kami naghati-hati kasi naka-hotspot lang kami. So, madaming European countries kasama dito. Una naming gamit sa Switzerland. Tapos, same pa din sa France. At valid siya for 14 days. Sakto lang din sa trip naming 10 days. So, nagamit din namin yung SIM sa tawag-tawag sa pinsan ko through voice calls at text.
Kahit nasa Switzerland pa lang kami, tapos nasa Paris siya. Kung balak nyo din palang mag-Palace de Versailles, merong app, Dinownload ko to kasi balak namin magpunta. Dito na sana kami bibili ng ticket sa app. Anong day kami pupunta. Mga nasa around 40 ata yun. Pero hindi na kami nagpunta kasi ang init sa Paris noon, nakakaubos ng energy at for the lakad dyan sa Palace. Sobrang laki niyan, buong araw nyo gugulin nyo para maikot nyo yung buong place. At open area kaya mainit. So, napagod na ako, naisip ko pa lang, kaya di na kami nagpunta. Baka mapagod ang buntis. So, around Paris lang talaga kami ng ilibot. Maganda din yung DIY kasi hawak mo yung oras mo. Mas nakakapagod yung may hahabulin kang oras para mapuntahan lahat ng destinations. Hindi mo ma-enjoy. Makikita mo lang, tapos makapagpa-picture, tapos punta na naman sa ibang destinations. Ganun lang. Pero kung hawak niyo oras niyo, kayo na bahala kung magtatagal kayo or hindi. And kumbaga, letting the moment seize you, mga ganun ang peg. Kasi madami kayong mamimiss na maliit na detail sa lugar pag pabilisan eh. Actually, balak pa sana namin mag-Belgium. Another country. Day tour lang sana kasi malapit lang to sa Paris. 2 hours lang, nasa ibang country ka na via kaso nakakapagod din pala talaga. Sunod-sunod yung travel mo everyday for 10 days. Kaya di na kami nagpunta, around Paris lang talaga. So, yun. Salamat. Pag may tanong kayo, comment lang at kung kaya ko, sasagutin ko. Salamat!